Dahil papalabas na ang kabanata 70 ng Record of Ragnarok, ano nga ba ang laman nito na maaaring gugulat sa ating lahat? Sa kabanata na maaga daw ilalabas ngayong buwan, maaaring masaksihan na natin ang isang di inaasahang pagliko ng kwento kung saan ipapakilala na ang Valkyrie ni Shoji Okita. Magbibigay daan ang kabanata sa paparating na mas matitinding laban at mas malalim na pagkilala sa ating mandirigmang tao. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara na't simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. What to expect sa kabanata 70? Ito ang pag-uusapan natin ngayon dahil maugong na usapin ang paparating na kabanata 70 ng Record of Ragnarok. Sa kabanatang to maaaring ipakita na ang flashback ng pinagmulan ni Shoji Okita, paano ko nasabi. Sa mga nakalimot na, 4 na kabanata na po ang nakalipas mula nang ipakilala si Shoji, at ang tanging nailabas na impormasyon pa lamang sa kanya ay ang mga naglalakasang samurai mula sa kanyang panahon, tulad ni Sasaki Tadasaburo, Serizawa Kamo, Okada Izo, Tanaka Shinbei, Towakami Gensai, at Nakamura Hanjiro. Sa madaling salita mga Kops, 4 na buwan na ang nakalipas ngunit wala pa rin tayong nababasa tungkol sa origin ng pambato ng sangkatauhan na si Shoji Okita. Kaya sa paparating na kabanata 70, maaaring isama ng mga authors na sina Shinya Yumimura at Takumi Fukui, ang mahalagang backstory ng Demon Child. Kabang-abang ito lalo na sa mga nakatutok sa laban ni Shoji. Para naman sa mga regular na nakatambay sa aking munting channel, may ideya na ang ilan sa inyo dahil na i-content ko na ang kwento ng nakaraan ni Shoji Okita sa manga ng Shinsengumi Requiem. Sa mga hindi pa ito napapanood, maaari niyong tingnan sa ating playlist ang kwento ng Shinsengumi. Paalala lang po, maaaring may idagdag pa ang mga authors sa backstory ng Demon Child at iyon ay ang huling yugto ng buhay niya bago siya mamatay sa kanyang higaan. Ang malaking tanong, ano nga ba ang idadagdag ng mga authors na magpapahype sa kwento? Isingit ko na rin pala ito mga Pops, dahil may mga nag-PM sa akin tungkol sa usaping ito, sino nga ba ang unang tao na nagpaumpisa ng swordsmanship? Sa totoo lang, walang kumpirmasyon sa manga ng Record of Ragnarok kung sino talaga ang unang tao na nagtaguyod ng sining ng paggamit ng espada. Subalit, may panel kung saan may nag-iisang tao ang nakasaksi kung paano lumaban si Susanoo gamit ang kanyang banal na sandata. Ang lalaking ito ay titig na titig sa laban ni Susanoo laban sa mga halimaw kaya sa puntong ito, masasabi ko na siya na marahil ang unang tao na nag-aral at nagtatag ng swordsmanship para sa sangkatauhan. Alam kong itatanong mo kung paano ako bumagsak sa ganitong conclusion, huwag kang mag-alala dahil susuportahan ko ang mga sinabi ko gamit ang panel kung saan, makalipas lamang ang ilang taon, may isang bata na lumaban sa isang giant gamit ang isang espada at nagawa niyang talunin ang dambuhala. Ibig sabihin magmula nang masilayan ng taong ito kung papaano lumaban si Susanoo ay ilang taon lang ang lumipas natutunan na ng mga tao kung papaano gumamit ng espada, hindi lang dyan nagtatapos, dahil ang itsura ng ayos ng buhok at pananamit ng bata ay hindi rin nalalayo sa unang tao na nakasaksi kung paano lumaban si Susanoo, ang Sword God. Ang lalong magbibigay diin sa mga sinabi ko ay ang inilahad ng bata na sa kanilang nayon, palagian silang nagsasanay gamit ang espada at nagde-develop pa sila ng iba't ibang uri o paraan sa paggamit nito. Mga Cooks dito palang maliwanag na sa kanya at sa mga naging anak niya nagsimula at lumaganap ang sining ng paggamit ng espada kaya kahit na walang pagkumpirma na nakalagay sa mismong manga, kahit papaano'y sapat na ang mga panel na ito para palakasin ang argumento kung sino ang unang taong nag-aral at nagtatag ng swordsmanship. Ngayon, dama ko na tayo sa isa na namang kapanapanabot na suliranin na paparating kay Shoji. Ito ay walang iba kundi ang sword stance na ipinakita ni Susanoo sa huling panel ng kabanata 89. Sa itsura pa lang ng mandirigma ng sangkatauhan, parang problema do na siya ng husto sa sinabi ni Susanoo tungkol sa kagustuhan nitong kumulo ang dugo ni Shoji. Ipapaalala ko lang po ulit na minsan nang nabanggit ni Susanoo ito sa huling pag-aaral niya sa estilo ng Demon Child, na naghihintay lamang ng tamang sandali kung saan kumukulo na ang puso ni Shoji. Ito nga kaya ang malaking kahinaan ng Demon Child. Kaya sa pagbanggit pa lang dito ni Susanoo ay ikinabigla na niya ng todo. Kung sakali mang malagay sa alanganin sa kabanata 70 ang pambato ng sangkatauhan, malamang dito na rin ipapakilala ang kanyang Valkyrie at kung ano ba talaga ang kapangyarihan na taglay nito. Kakailanganin ni Shoji ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang Valkyrie kung sakali mang gagamitin ni Susanoo ang ilan sa kanyang mga espesyal na galaw. Hindi ito magiging madali, syempre, dahil mas pinalalakas pa ang atake ni Susanoo gamit ang kanyang banal na sandata.
Kaya para sa akin mga Kops, ang mga susunod na bakbakan ay tiyak na magiging madugo dahil magkakalabasan na ng tunay na kapangyarihan ang dalawang magkatunggali, pero saglit lang, sino nga kaya ang magiging kasangga ni Soji sa laban? Ang ika-6 ba o ang ika-8 Valkyrie? O baka naman ang pang-12 na isa sa triplets? Kapanapanabik ito sapagkat kahit sino man sa kanila ang makasama ni Soji, tiyak na mapapalakas nila ang Demon Child na papantay o maaring humigit pa sa kakayahan ng Sword God, kaya't abangan natin ang susunod na kabanata at tuklasin kung paano haharapin ni Soji ang hamon ni Susanoo. Saglit lang mga Kops, konting baliktanaw lang po tayo kung saan ipinakita na mula sa Kabanata 87 ang nakakagimbal na puwersa ng aura ni Susanoo, isang katotohanang maaaring hindi napapansin ng karamihan. Nang makadikit si Ares, ang God of War kay Susanoo ay sa hindi inaasahan ay naglabas ito ng kanyang aura, naramdaman ni Ares ang bigat at panganib na kanya nang naramdaman na para siyang madudurog. Ganito katindi ang lakas ng aura ng Sword God mga Kops. Isipin mo, hindi kahit sino-sino lang ang nakaramdam ng ganitong kalakas na aura maliban kay Ares, ang God of War, isa sa mga pangunahing Diyos ng Olympus. Kung ganito na ang epekto sa isang makapangyarihang Diyos tulad ni Ares, paano pa kaya ang pressure na mararamdaman ng isang tao na harap-harapan makakalaban si Susanoo no Makoto? Ito ay hindi lamang simpleng hamon sa kaisipan at katawan ni Soji, bagkus isang tunay na pagsubok na kailangang harapin at kanya namang nalampasan, nasaksihan natin ito at sobrang solid ng ginawa ng Demon Child sa puntong to mga Kops. Saglit lang mga Kops, humanda na kayo dahil may matinding kwento akong ibabahagi sa inyo. May nag-iisang tao na kayang-kaya ang mga naglalakasang bantay sa Tartarus kahit mag-isa lang siya. Pero bago natin tambukan kung sino siya, ipapaalala ko lang na si Kintoki ay nakarating rin sa labas ng Tartarus. Ngunit hindi niya kinayang pasukin ang loob ng kulungan dahil sa tarangkahan pa lang, hindi na siya uubra sa mga naglalakasang bantay. Alam kong naglalaro na sa isip nyo kung sino ang taong kayang makatakas sa Tartarus, kaya sasabihin ko na sa inyo, ito'y walang iba kundi si Nostradamus. Oo mga Kops, si Nostradamus. Kinumpirma ito ni Brunhilde, kahit pa nakakulong sa Tartarus ang Joker ng sangkatauhan, kung gugustuhin niyang umalis, kahit anong oras, ay kayang-kaya niya, ganon siya kalakas. Tapos ang agam-agam ng lahat sa usapin kung malakas nga ba si Nostradamus dahil nakumpirma natin ito sa Kabanata 88, sa tulong ni Sakete Kintoki. Mukhang pinaplano talaga ni Brunhilde na ay laban ang Joker ng humanity kay Oden. Ano sa palagay nyo mga Kops? Hindi ba't mas lalo tayong napapaisip kung ano ang susunod na mangyayari? Exciting hindi ba? Kaya tutok lang at sabay-sabay nating abangan ang mga susunod na kabanata. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Jaking Canada, Nico Tabi, Roel Supas, Big Sock Gang, Jason Barbosa, Carl Justin Davila. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!